Before we start with our Sunday School lesson, we're going to sing our theme song, Amen? The books of the Bible. And I do think nga ang tanan na to naka-memorize na nini. But then, ato agi hapon ning i-flash diri sa screen, Amen? Okay? Before we sing it, we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? Kaya atong awit kanina, the Bible stands man nganuman nga ato ang Biblia man gyud ang ato ang patukuranan. Amen? Ato ani pagabasahon diri sa atong basahon, it is called the scripture. Amen? Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Baliko na to, mao ni ang ato ang patukuranan sa atong mensahe, ang pulong sa Ginoo para ni sa ato ang doktrina, para ni nga kung naa may mga bikil sa atong kinabuhi makorekta. Amen. And then it is an instruction for righteousness. Baliko na to, ginapili na to nga mas maduol ta sa kasing-kasing sa Ginoo. And the only way to do that is through righteousness. Okay? Now, Dr. Charles F. Stanley said to obey God and leave all the consequences to Him. We are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? It simply tells us to be prayerful. Amen? Now, don't forget, Jesus saves. Now, we're going to sing the Old Testament to the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza already, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kaya karon isip pagtahod sa pulong sa Ginoo kung gihangyo matagos sa manindugta. And kindly get your Bibles. We're going to open our Bibles in 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3. Okay, kung inyo ang tapad, walay Biblia, akong gihangyo itong naibiblia na to, kindly share your Bible, amen? Para ang matagusa ka na to can read, no, and can partake in the Word of God. 2 Timothy, sorry. 1 Timothy, sorry. 1 Timothy chapter 2 from verse 1 up to verse 3. And we thank Nona, silang Ma'am Helen ug si Ma'am Helen Biscotio karong hapon. Amen. Again, 1 Timothy chapter 2 from verse 1 up to verse 3. Say amen, kunana. Amen. Now we're going to read this all together from verse 1 up to verse 3. Ready, read. I exhort therefore that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior.
Pagabalik ko na tugbasa ang verse 3 once again. Verse 3 altogether. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Pagapanalanginan sa Ginoo iyang pulong atong gibasa karon. Atong idukot ang mga ulo magamputa. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat Amahan sa paghatag ka namo higayon nga makasimba kanimo karong kahaponon. Salamat sa matag-usa. Salamat sa ilang presensya. And salamat, Lord, for the answered prayer, O God. Salamat, Amahan, for giving us a good weather even though nag-ulan ganina, Lord. But we were able to arrive at the church, Lord, on the proper time. Salamat kayo. Salamat kay Amahan, bisan pa sa pagpanalipod na mo sa entero simana. Na yung mga pagsulay, Amahan, apan Lord, ikaw nagatabang ka na mo. Salamat kayo. Salamat kay Amahan, bisan pa sa makanunayon ni mong grasya diri kanamo. Bisan pa Amahan sa pagpakamatay sa cross, alang bayad sa among mga sala. Salamat kayo. Heavenly Father, mangayo kami kapasayloan sa among mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna sa pulong sa buhat. Pasaylo kami Amahan kung nasakit man namo ang balang espiritu. O karon tak na Amahan, amo ang ginapangamuyo diha kanimo. Pangayuon na mo ang dakuong panalangin nimo o dakong kadaugan sa among panimbahon karon. We are praying, Lord, to bless our Sunday school. Hatagig kaalam, Lord, ang imong magtutudlo. And I'm praying, Heavenly Father, nga ikaw, Amahan, makig-istorya ka sa imong mga anak karong kahaponon. Among ginapray kanimo, Amahan, nga ang Holy Spirit magahatag ka na mo magahatag ka nako og kaalam o magahatag ka na isusulti sa kong baba karong kahaponon. And we are praying, Heavenly Father, alang sa matag-usang maminaw, nga ang Holy Spirit, Lord, magahatag kanila og sayon nga pagsabot, magahatag kanila og conviction silang kasing-kasing. And we are praying, Heavenly Father, nga ang matag-usa na Amahan itugot unta nimo, Lord, nga ma-appreciate namo ang imong pulong. Ang matag-usa na mo, Lord, mutubo unta mi sa among Kristohanon nga bahin. Nga ang matag-usa ka na mo, magamit mi alang simong buluhaton. Amo po usab ginapangamuyo kanimo Amahan, panalangini pod ang Sunday School sa mga kabatanunan. Amo ginapangamuyo hatagi kaalam ang ilang magtutudlo. And we're going to pray, Heavenly Father, to bless the lives of those children. Nga mahimo silang panalangin alang sa among community. Mahimo silang panalangin alang sa church. And we are praying, Heavenly Father, mo grow up sila Amahan nga naay dakong kahadlok diha kanimo. Amo po usab ginapangamuyo kanimo, i-bless Lord ang choir, bless ang mensahe silang awit, i-bless Lord bisan pang tithes and offerings nga matagbo ang panginahanglanon sa church. We are also praying, Heavenly Father, help us to support missions, O God. Bless also our preaching service, Lord, nga pagdalon sa ang pastor. We are praying, Lord, nga ikaw magahatag ka ni kaalam, magahatag ka ni susulti sa iyang baba, o mahimo siyang panalangin alang sa matag-usa. We are also praying, Heavenly Father, for our first-time visitor this afternoon, nga masabtan unta nila ang simple nga mensahe sa kaluwasan. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, silyuhi kining balalampuanan pinaagi sa imong precious blood. Ayaw tuguti Amahan nga masamok mi sa among panimbahon karon. Silyuhi kining balalampuanan, Lord, and we are praying, Lord, alang sa mga Kristohanon nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon, nga imuha silang pagadalon diri sa church, Lord, safely. I-bless, Lord, among fellowship. I-bless, Ginoo, Lord, ang tibuok namong panimbahon. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos, sa walay kang turan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, maayong hapon sa matag-usa. And we are still on the lesson that is titled, Timeless Truths for Tranquility. Amen? It all started when Paul wrote a letter, to Timothy. Giingnan niya sa Timothy nga, Timothy, iampo nimo ng mga tao that are in authority. Amen? To include your kings, to include your leaders, and to include all those people nga nagtrabaho alang sa gobyerno. Amen? Now, gitinguha na niya, giingon niya, iampo sila
para makabaton mo og tinud-anay nga kalinaw. Amen? Now, it is a very good lesson, and last Sunday, naa nata aning verse 3 nga giingon diri, for this is good and acceptable in the sight of God. Amen? Now, naay mga butang nga gitudlo sa Biblia kung unsao nato pagkuha ang kasing-kasing sa Ginoo. Amen? Now, usa ka butang nga timailhan nimo basta ang lalaki mangulitaw ganig dalaga. Obserbaran gina niya kung unsay mga butang nga ganahan sa dalaga. Amen? Unsay mga butang nga giganahan niya ug unsay mga butang nga dili niya ganahan. Kinahanglan kung ikaw mangulitaw imuha ng timailhan. Amen? Now, same goes kung pananglitan, dili gani nimo mahatag og unsa ang makahatag og kalipay niya, di ba natural nga dili gyud kasugton sa imuhang gipanguyaban. Amen? Moingon na lang din itong babae, wa na ko sugti, oy, kay di may magkasinabot. No? Ang but sa but ato, wala sila magkauyon. Amen? Pero abi ninyo, ang usa ka anindot nga butang alang sa tuwang Ginoo, is iyaha ng gipadayag ang mga butang nga makahatag og kalipay sa iyaha. Amen? Dili na nimo lisod-lisoron ang imong kaugalingon og imuhang tun-an og unsay kinaiya sa Ginoo. Tungod kay ang iyang pulong gipadayag na diri sa iyang pulong. And last Sunday atong naisgutan ang mga pipila ka butang nga unsay approve sa Ginoo. Amen? Ang kanang mga bulhaton sa tawo that is approved by God. Amen? And last Sunday, one of a kind nga ito ang pagtulunan tungod kay giingon diha, kung makita kag pangasawunon, it is acceptable into God. Amen? Now, balikon ako, no? Usa ka mahimo siguro niya kataunan, kaya ang lalaki giawhag gyud nga mangita gyud kag pangasawunon. Pero ang babae, murag wala man kagihatagan diri og kuan sa Ginoo, pressure. Amen? So ang babae, pwede ra gyud kagamson. No, komedya ra na. But then the truth is, baliko na to. Mao nang mga butang nga gitinguha sa Ginoo alang sa tawo. Amen? Now for our next point this lesson, no, is one of the acceptable things unto God is a wary or careful concern to do justice and judgment. Amen? Sa simple nga pagsabot ni, basta maghisgot ganita o gustisya, naghisgot ta on doing what is right. Amen? Kanang pagabuhato nimo ang usa ka butang nga dili ka makasala at ubangan sa Ginoo. Amen? Kung naa ka na nga kasing-kasing, nga naa kay dakong kahadlok sa Ginoo, muhimo ka og usag kabutang makahinuklog ka, uy, basin unya og nakasala ko ani sa Ginoo. Amen? Abi ninyo, doing the right thing, it is acceptable unto God. Amen? Now, doing the right thing tells us that godly living and obedience to the word of God are a demonstration of what has taken place in our hearts. Naay mga butang diri sa Biblia that are very, very specific. Amen? Nga iyahag yung gibilin ngadto sa iyang mga anak. And the Word of God expects us to be obedient niya ng mga butanga. No? Unsa man na. Like the very example, no? Ephesians, in the book of Ephesians, gingon ta, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen? That is a very, very simple nga mando sa Ginoo. Nga malipay siya sa usa ka bata nga obedient. Giingnan ka diha nga to obey your parents in the Lord, for this is right. Amen? Nganong tudluan man ang mga bata? Tungod kay ang bata, dili na nimo kinahanglan tudluan pa og dautan. Kay ang tawo by nature, dautan gina siya. Amen?
Nasayod ta that kita manununod ta sa mga sala nga gikan pa sa atong mga ginikanan nga si Adan ug si Eva. Amen? That's the very reason why ang atuang pagkatao is truly tainted. That by nature ang tao di na nimo kinahanglan tudluan maghimo og daotan kay by nature daotan gyud. Amen? Now, we are telling our children to obey your parents in the Lord, for this is right. Why? Tungod kay naay mga uban nga kahimtang wala tudloi og insakto sa mga ginikanan mintras sayo pa maglisod na sila kontrol inig kadako. Amen? Makita mo og mga anak nga mga hampong na nga mga anak, wala nila hatagig bili ang ilang mga ginikanan. Why? Kay wala sila tudloi og obedience. Amen? So balik ko na to, mga kaigsunan. It is acceptable unto God nga kinahanglan tudluan gyud og word obedience ang mga bata. Amen? Alang sa itong mga adults karong kahaponon, napaba mo yung mga ginikanan? Is that an amen? Napaba mo yung mga ginikanan? How do you treat your parents? Amen? How do you treat your parents? Basin kay dako nako, dagko na kog mga bukog, makabarog na ko sa kong kagalingon, akuan lang tubag-tubagon ang ako ang mga ginikanan. Amen? Those are basic things, but balik ko na to, basic things nga angay gyud nga naa gyud sa usa ka tawo. Amen? That you have to be respectful to your parents. Amen? Not only that you ought to be mindful for them. Tiyaw mo na, gabmay pa ka, di gani ka pabatugan og lamok. Puston gani ka og moskitero, niya inigdako nimo imuha lang tubag-tubagon. Amen? Balik ko na to, we should learn how to obey your parents. Amen? Diha na nagikan tanan. Kami sa una, dili man malikayan, gagmay pa mi, kanang mutubag-tubag bitaw ginikanan, agoy mortal enemy gyud na sa kong papa. Kay matubagan nito nimo ang amo ang inahan. Di gyud ka magpakita kay bakson juga sa among amahan. That is how our father gitudluan miniya on how to respect our mother. Amen. Ang balik ko na to, it should be taught in the family. It is very, very basic. But balik ko na to, managko mo, ma-appreciate ninyo ang inyuhang ginikanan. Ma-appreciate trabagin na ninyo og wala na. Amen? Mingawon mo, og layo na mo sa ilaha, that's the time nga pangitao nimo ang gugma sa usa ka ginikanan. Amen? Now, no matter how it is, it all starts in the family. Kung naa kay respeto alang sa imuhang ginikanan, matingala ka kay makat-on pug ka og respeto ngadto sa ubang tawo. Amen? Atong panahon karon balina. Og makita ang usa ka batan-on nag-usa ka hamtong mag-abot sa dalan ini kagabi, ang katunang tiguang ang moingon og may buntag dong. May gabi dong. Nganuman, kay basig katong bataa hubog mangulata o niyag tiguang. And it's true, ngayon na ang kahimtang karon, medyo twisted na ang atoang pamatasan sa atoang society. Amen? And baliko na to, panghingusgan ginatog pagtudlo diri sa church, nga kinahanglan ang obedience matudlo gyud sa atoang panimalay. Amen? Now,
Godly living and obedience to the Word of God are a demonstration of what has taken place in our hearts. Tudluan nimo ang imuhang bata to obey God, to obey the children, your parents. Abi ninyo, that is the very basic nga, baliko na to, makabaton siya og respeto sa laing tawo, labi na sa mga magulang niya. And then, that children will grow, nga naapoy respeto ngadto sa Ginoo. Amen? Dili lisod sa iya ang pagtudlo kabahin sa Ginoo. Amen? Now, obedience is what He wants from us. It is the key reason why the Macedonian Christians were such a powerful blessing, no? Naisgutan na nato nila Sunday, and abi ninyo, naagyoy nindot kaayong nga pagtulunan diri sa Biblia about obedience. Now, si Abraham, ang atuang forefathers of faith, gitawag siya sa Ginoo, no? For how many years nga nagampo siya nga makabaton siya anak? Abi ninyo, gitugutan gid sa anak og hatag og anak si Abraham. And that person was Esau. Amen? Now, sa diha nga ning abot sa iyang kinabuhi ang iyang pinalangga nga anak, ang iyahang the only son niya kang Sarah. Amen? Kato nga bata, dili to basta-basta nga bata, kay gisaad to sa Ginoo sa iyaha. Amen? That Sarah is going to bear a child in her old age. Sa iyahang katiguangon, makaanak pa siya. And that was the first time for Sarah nga naburos. Amen? And sabi ninyo, it was a promised child. Gisaad sa Ginoo, bata nga iyahang gipangga og taman kay dugay nga gihatag sa Ginoo. And you are very much excited nga imuhang mahikap ang mga bata nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Amen? Now, apan ning abot ang usa ka panahon nga gihangyo niya sa Abraham nga iyang ihalad ang iyang anak nga si Esau. Amen? Gihangyo niya nga ihalad. Ikaw sa imong kabahin, imuha bang ihalad? Amen? Para ma-appreciate na itong story. Ikaw sa imong kabahin, imuha bang ihalad nga maora na imong anak? Ang imuhang dugay ng gihulat nga anak. Apan gihangyo ka sa Ginoo nga ipahalad. Abi ninyo, no, for most of us, lisod kayo ang ihatag ang usa ka butang. But then, si Abraham, ang Ginoo manggod maoy nag-require kang Abraham. Amen? Abi ninyo, because God required it kang Abraham, nga iyahang gi-forgo ang tanan reasons nga naa siyang huna-huna o kasing-kasing. Amen? Gibiyaan niya ang tanan nga mga rason nga pwede niya ihatag sa Ginoo para balibaran. But Abraham chose obedience. Amen? He chose obedience and iyahang gidala ang iyang anak dadto sa bukid kung aha gihatag sa Ginoo ang instruction. Right there and there, gidala niya ang bata nga iyang ihalad ug ang mga butang para sa paghalad. Sa panahon nga iya nauntang dunggabon ug patyon ang iyang anak, that was the time nga nakita sa Ginoo that Abraham was really sincere alang sa iyang obedience ngadto sa Ginoo. Amen?
Abi ninyo, unsay blessing nga nakatanan ni Abraham? He became a father of nations. Not only that, but until this very, very moment, we are still talking about His name. Amen? Daghag mga tao nga mga sikat, daghag mga tao nga dungganon, pero moabot ang panahon nga malimtan sila sa katigulangan. Amen? But the name of Abraham until right now, it is powerful sa makanunay, ginatun-an gihapon ang iyahang pangalan. Amen? Why? Because Abraham was obedient to God. Amen? Now, not only that obedience brings blessing, but obedience brings fame. Amen? And balik ko na to, giawhag unta na to sa matagusa. Let us be obedient to God. Amen? By being obedient to God, you have to be obedient in everything. You have to be obedient to your parents. Amen? Those are the basic things. Amen? Now, a wary or a careful concern to do what is right. Next, the words and wit of the righteous are acceptable. Amen? The words and wit, mga pinulungunan ug labi na ning ato ang gihuna-huna sa usa ka righteous nga tawo, acceptable daw ngadto sa Ginoo. Amen? Proverbs chapter 10 verse 32 nasa screen nato daw basahon. Ready? Read. The lips of the righteous know what is acceptable. Amen? Psalms 19 verse 14 as a screen. Ready? Read. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Amen? Now, maghisgot ta og mga pinulungan og kanang naa sa imuhang huna-huna. Amen? Now, naka-experience na ba mo aning kahimtanga nga naamoy kinahanglan ipananghid or naamoy kinahanglan ipahibalo sa anak nga tawo? It could either be ang imong amo, it could either be imuhang ginikanan, it could either be imuhang magtutudlo, nga kinahanglan nimo pahibawon pero naglibog ka kung unsaon nimo ang pag-istorya. Amen? Or unsaon nimo pag-deliver ang imuhang message, no? Kung naay mga group of students, mananghid sila ang mga teacher. Mag-meeting usa sila, then magstoryahan na unsaon man nato pagstorya si teacher. No, ingon na niun siguro nato pagstorya, ingon na niun nato pagstorya. Then ang sunod nga final decision, kung kinsa sa atoa ang mustorya sa iyaha. No? And ang paistoryahon dito, ang katong gatsi-gatsi, og maayo mo pahimutang sa iyahang pulong. Same with our office, na mga katrabahante, nga mga katrabaho nga naipananghid. Makita nimo dito sila sa gawas sa imong opisina nga magtinukluray. No? Dayon inigsulod sa opisina, moingon dayon, maing buntag sir. No? Inigingon dayon nimo nga, o sige sulod-sulod, unsay tuyo ninyo? Mahibaw-an na giday ninyo nga naa sila'y tuyo, kay nga naman, magtapok sila sa usa ka lugar, magtinukluray. And then, naa na dayon usa ka tawo, nga mo istorya sa imuha, nga mao na to siya gidesignate nga mo istorya sa grupo. Amen? Now, kung makahinumdum mo ana or naka-experience mo ana, makakatawa mo, kay ang inyuhang pag-istorya dato kinahanglan pinahimutang, kinahanglan na ay words of respect, kinahanglan nga makuha nimo ang imuhang desired outcome, makuha nimo ang kasing-kasing sa imuhang gihangyo. Amen? Why? Kay kung pananglitan, dili gani nimo maayo pagka-lay down ng imuhang inistoryahan, dili nimo maayo pagka-plastar ang imuhang inistoryahan, posible ang katong hingtungdan masuko to or i-disapprove
ang inyuhang hangyo. Amen? Kana bitaw manghangyo nga nigsulod sa opisina, presko kayo. Night times nga dili na lang nimo tugtan. Kay mura mura manig wala man ni nang hangyo, mura man ni og naghisgot lang, naghatag og kuman. So abi ninyo ingon ana na kasagaran. Mga kaigsunan, when you talk to God, kinahanglan sad nga pinahimutang ta. Amen? We talk to God through prayers. Nay times nga ang ato ang pag-ampo sa Ginoo murag imuhang gidiktaran ang Ginoo. Nay at times no nga dili siguro nimo hatagan og proper respect ang Ginoo sa imong prayers. And we ought to be careful of that. Amen? Now, not only nga gi-require ni sa Ginoo ang iyang respect or respeto nimo sa iyaha, kundi sa matag adlaw sa imong kinabuhi, when you are talking to somebody, it should be nga imuhang treatment pud sa iyaha is naa po kayo respect. Amen? Naay times nga kita nga tawo naatay selective nga panghuna-huna. Amen? Selective in the sense nga naa kay tawo nga girespetuhan og istorya apan naa po kay tawo nga kung kay istorya nimo mura pugag dili nimo respetuhon. Amen? The Word of God tells us nga kinahanglan sa tanan nato nga transaksyon nga gigamit nimo imong baba, it should be right and respectful. Amen sa tanang tawo. I mean, you know, in sa medical field, kung na mo sa medical field, makadayig yun ka sa mga doctors. No? Nga naman. Abi ninyo no, na yung mga doctors nga nag-atiman, labi na gyud in mga hospitals, public hospitals, kung diin ang ato ang mga tao nga naas kapobrehon, dadto magpatambal. Abi ninyo no, the very practice of those doctors is that bisan pagsikinsa ang matubang diha, you should address them as sir and ma'am. No? Bantayi ganin na ninyo. Digin mo kadungog diha nga nay doktor or maingon sa inyo, nang, doy. Nong, psst, dali. Or any man calling nga iginatawag nila, they don't do that. But instead, they address you as sir and ma'am. Amen? Nga naman ngayon na, because they want to bring those people's dignity back. Amen? Gusto nila nga bisan pag-unsa kakaubos nga tao sa katilingban, you still get the right respect you deserve. Amen? Ay igsunan, that is a very good practice. And sabi ninyo, that is also a good practice para sa tanan. Amen? Dili lang sa trabaho, kundi sa tanan. You address them properly. Amen? Sa office, magkatawa may, kay naa bitaw gay buluyagon nga empleyado, abi ninyo kana buluyagon nga empleyado, that is already subject to name calling. No? Name calling. Like for example, naami ka ng kauban sa opisina nga medyo buluyagon ba? Dayon, at the same time, joker. Every time nga ginadiscuss o tago ng nilang ngalan, lain-lain ang iyang pangalan. Naitawal, huy, buang. Napoy uban, huy, bayot. Napoy mo uban nga manawag nga, huy, katok. No? Those are the names. Abi ninyo, for some,
Katawanan na siya, but for some, it is demeaning. Amen? Makapaubos na upan lantaw sa tao. Ang uban siguro magkatawa, but for some, it is demeaning. Amen? Sabi ninyo, the right thing for you to address them properly, you call them by their name. Amen? When you study names, diha ni mo may bawan, the one given to your parents is very, very special. Amen? Nangutahan na ako sa mong papa, anong Andrew man akong ngalan. Night times, ang tao, mutawag na kong Jade. Gipangita nila ang Jade sa opisina, wagi nila makit Only to find out, Andrew day akong pangalan. Ayun sila, man si Kuwain, no? Andrew. Abi ninyo, nakapangutan na ba mo sa inyong ginikanan, gikuha inyong ngalan? Unta, way ginganlan dirig CR, no? But then, abi ninyo, inyong ngalan is of great value. It was given by your parents. Kinahanglan imuhag yun ng proteksyonan ang imuhang pangalan. Amen? Kinahanglan ang dignity na adiha. Now, the best thing for you to do is that to call them by their names. Amen? Sir Andrew, Sir Justin, no? Ma'am Bea, you address them kung wala ka makabalo. Or kung wala ni mo may baway lang pangalan, you simply address them as Sir and Ma'am. Amen? Balik ko na to, those are the basic things, no, nga makita nimo nga ang tao nga makigistorya has a great respect. Amen? Now, samua sa medical, at times, magkuyog mi, dili nimo malikayan nga magbinastos. Abi niyo, it's very guilty ni sa mong part, no? Kay at times manggod ang speaker iyahang apilan og mga green jokes para magkatawanay ang mga tawo ug para dili matulog. Amen? Malabi ninyo, that thought of ours, usahay, mao na akong ginapangayo sa Ginoo nga Lord, pasaylo ako. I was not able to control my lips. No? Ano man? It might be acceptable na sa ubang tao, but sa tubangan sa Ginoo, it is not acceptable. Amen? But balik ko na to, our standards should be made on the standards of God and not of men. Amen? Now, balik ko na to, respect, ginapangita gina sa Ginoo alang sa tanan. Labi na gid sa imuhang pinulungan. Usa ka butang nga atuag yung gipaningkamutan nga mabalik ng klase sa mga bata diri sa ubos. Why? Tungod kay ug mulakaw ka diha sa dalan padulong sa gawas. Ma-observe nimo sa mga bata, gagmay pa lang maayo na kay mamalikas. Diha ni mong bahaybawaan. For some point, it might be nga wala hatagi o bilis silang maginikanan ang maayo nga pinulungan. Amen? Mura kag mahiubos, mura kag maluoy, nga maayo na kaayo mamalikas ang mga bata on a very, very tender age. Amen? Kami sa una, ug madunggan mi sa mga ginikanan, mamalikas, automatic kumot ginang nawong. Kumot ginang bakba. No? Or it might be mapitkan. Because they want to discipline us. And by doing that, kabalo ka, that the words that you have uttered, dili maayo alang sa tanan. Amen? Balik ko na to, siguro iuban sa inyo na pilpilan yung mga bakba. But think about it, na control ang imuhang bakba. Amen? Now, it's true.
Labay ka diha, mga bata nga nang gidula, maayo kay mamalikas. Napay usa ka bata nga gihalakag siyang ginikanan kay bakson. Grabe gyud ang iyahang pagpamalikas sa iyahang ginikanan. E nabi ninyo, usa ka butang nga nakita nato nga kausaban sa ilaha is that inig-agi nimo diha, there is a sense of respect on their faces. Nagkatawa na, mo good morning na bisag hapon. No? Good morning, sir. Good morning, ma'am. Bahala lang sa'yo. Basta kay lami kay paminawon nga ang bata na may sense of respect. Amen? Doing that, later on, ma-appreciate na nila ang respect to other people, much more respect sa ilang kaugalingon. Amen? Now, it's very, very important, no, nga atuan ang matudluan gyud ang mga bata sa insakto nga pag-istorya. Amen? Mao na nga makabantay mo sa inyong college. I don't know, na ba mo'y subject nga retorika? Na ba mo'y subject ana sa college? Retorika? Kaysa mo sa Buanga na ginay usa ka subject ito retorika, no? And abi ninyo retorika sa in English pa, the art of speaking. No? The art of speaking, tudluan ka kung unsaon nimo pag-deliver sa imong inistoryahan. Tudluan ka kung unsaon nimo pag-deliver sa imong inistoryahan ngadto sa imong peers. Amen? It will teach you how to become good speakers. Amen? Like for example, no? Kana bitong imbitaron ka og training, then you were asked to critique. Gitudluan gid miya na sa retorika that every time you are asked to critique, remember these principles. First, kiss. Second, kill. The last is kiss. No? Kiss, kill, kiss. Paistoryahan ka nga, o sige, unsa man imong nabantayan, ani? Una sa tanan, kiss man. Una sa tanan, nakita na to nga maayo kay inyong gibuhat karon. No? Ang uban sa inyo ha, nagpakita gyud sa insakto nga mga skills, nagpakita gyud sa insakto nga knowledge, and daghan sa inyo ha nga na-apply gyud ang mao nga knowledge. That is kiss. Diri na puta sa kill. Apan, naatay nakitaan nga kinahanglan ninyong siguro ligunon. Nga naman, kay ang uban, nasayop diri dapita. Ang uban ay sayop diri. Dayon, sunod na pod nimo kinalasa nimo, kiss na pud ka. But pasabot, imo na pong dayigon. Sa kinatibukan, pasalamat gihapon ta sa inyo ha, ani inyong gibuhat karon. So unta inyuhang mo-sustain ang maayo ninyo nga buhat. So, abi ninyo, the art of speaking tells us, no, to really have a great respect sa tao nga imong kaatubang. Amen? Balik ko na to. When you are talking to God, God expects you to be respectful to Him. And not only that, for us also to be respectful in all our dealings. Amen? Gamita ang imong baba sa insakto. Amen? Tun-i kung unsaon pagtubag og tarong. Amen? Now, David prays that his words and thoughts are acceptable to God. Amen? Realize that the Lord knows your thoughts. They cannot be hidden from Him. Amen? There are no secrets we can keep from the Almighty. Amen? Now, dili lang kaya itong mga pinulungan, kung dili bisag unsa nga ang imuhang yuna-una, it should be right atubangan sa Ginoo. Amen?
Di ni mo malikaya, no? Nga na times, matingala ka, maayo manunta ang imong mood, apan na kay nakit-an nga tawo nga makapasuko sa imuha? Kana bang wala pa'y gibuhat ng tao pero nakita lang kasi ang dagway na suko na dayon ka. Naging unana, no, nga ang term nila is antipatiko kayog nawong. No? Now, if that instance, no, naingunan na matingala ka, nga nung masuko man dayon ko nga wala pa man nagibuhat. Why? It is the working of the devil. Amen? Ang demonyo, dili na makasulod sa imuha, but it can always inject thoughts in your brain. Amen? Tingala ka nga maayo unta kayong paminaw, but at some point, nakahinumdum ka sa imong mga pait nga kagahapon na depressed na pug ka. That is the work of the devil. Kung pananglitan moabot ganina sa imong kinabuhi nga at some point okay ra unta but you feel depressed, pray na pug ka sa Ginoo. Amen. God is going to give you total healing. Amen. Balik ko na to, walay hidden things atubangan sa maalamon nga Ginoo. Amen? So, bisan pag huna-huna palang kag dautan, it is still dautan atubangan sa Ginoo. And God knows your thoughts. Amen? Now, gigon rin, no? He can do anything and everything, even the smallest growth of bacteria or the activity in an atom. Psalms chapter 44 verse 21, nasa screen na ito ng pagabasahon. Ready, read. Shall not God search this out? For He knoweth the secrets of the heart. Amen? Now, bisan pag-unsa ka kamaayong o plano, regardless kung unsa ang imong giplano, madautan ba na o mamaayo, kabalo ang Ginoo na, bisag na apa na sa imong kasing-kasing. Amen? Now, the word acceptable in this verse, no, is a big word that can have powerful implications. We are looking for a wife or husband. When you are looking for a wife or a husband, you want to be acceptable. Amen, tinod ba? Nangita ka pangasawa nun, kinanglan gusto ka, acceptable ka, dawaton ka. Now, gingon pa diri, when you study for a test in school, you want your grade to be acceptable. Wa siguro igaampo na ito diri nga mubagsak. Amen? Alans to mga estudyante, nabay sa inyo ay nag-ampo nga mubagsak? Wala siguro, no? Our attitude tells us nga kinahanglan kita mo kinahanglan acceptable ta in all matters. Nagingon pa diri. Now natin mga applicants diri trabaho, may nangitag trabaho diri, nagingon diri. When you apply for your job, you want to be accepted and hired for work. Right? Insakto? When two governments make a treaty, they want the treaty to be acceptable and signed. No? Last week, nagpray ta diri nga i-grant sa SP ang MOA. Salamat sa inyong prayer, no? They were able to understand it and ilahara pong gi-approve. Amen? Now, yun na ni, sa among kabahin, we want that to be acceptable. Amen? Now, David reminds us that we are to take responsibility for what we say and think. Amen? We are going to give an accounting one day. So kung balik ko na to, kung sa atua pa lang pinulungan, kinahanglan, acceptable na. Why? Because one day, pangitaan kita or i-account sa Ginoo ang imong mga sala. It could either be sa imong thoughts pa lang o sa imong baba. Amen? We are going to give an accounting one day for our motives and words. Amen? So, sabot na, ikapila ka naka-mention og yawa, ikapila ka naka-mention og piste, ikapila ka na-mention og pamalikas,
Ikapila ka nakapamakak. Ikapila ka nga imuhang gitubag-tubag ang imuhang ginikanan. Ikapila nga mga butang imong gigamit ang imong baba para makasala, abi nimo one day paninglon ra gihapon ka sa Ginoo. Amen. Matthew chapter 12 verse 36 nasa screen. Ito dang basahon, no? Because that is our reference. Matthew chapter 12 verse 36, ready, read. But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Amen. Now, it is not my words, but mga pulong ni ngagikan sa Biblia telling us that one day, paninglon ta sa Ginoo on the judgment day sa mga pulong nga dili maayo nga ningawa sa tong baba, sa mga panghuna-hunaon nga dautan. Paninglon ka sa Ginoo. Amen? Our words and thoughts should be the best we can make them. We should be examining ourselves to be what God wants us to be. Amen? Psalms chapter 26 verse 2, nasa screen, ready, read. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. Amen? Now, gingon manggudpod sa Biblia, mahibaw-an nimo ang status sa kasing-kasing sa tawo, pinaagi sa iyang baba. Amen? If we are depressed, if we are angry, at times, wala gyud nay maayo nga mga pulong mugawas sa itong baba. And that for some reason, gituyo gina sa Ginoo, nga gibutangan gyud safeguards ang imuhang dila. Amen? Unsay safeguard sa inyong dila? Unsay ga-protect niya? Ay inyong ngipon. Amen? Maingon nga to ang mga hamtong diri nga, okay raw, anong pugoy ngipon? Pero dili na siya, may punto na to. Amen? Now, usa nga gabantay sa to mga dila is our teeth. Amen? Dili lang na kay maoy mukuan, but then, mo na tigbuyag sa imuhang dila. Amen? Christians, balik ko na to. Kinahanglan disiplinahon nato ang ato mga baba. Amen? There are people who cannot control their mouth. Be a good example to them. Amen? One time, gipatawag na ko itong mga nanggiaway sa opisina. Abi ninyo, usa ka butang nga lisod kayo kanang i-reconcile is kaning mga dagkong tawo manggiaway. No? Abi ninyo, usahay mo throw ang accusations, usahay mamalikas, napay mga calling of names. And abi ninyo, it's not a good thing nga madungog sa usa ka institution. No, tinuod nga makaulaw o naay nanggiaway diha sa opisina, pero kinahanglan gyud mo mediate ang boss or manager. Much more kinahanglan imuha gyud nang i-troubleshoot ang ilahang batasan. Amen? Now one thing, no, kato akong giingon nako ninyo nga buluyagon nga empleyado, perti niya nga panawag sa iyahang mga naglagot siya, iyahag yung gibalikas ug taman, and he called names. Abi ninyo, usara gid kabutang nahilom siya, natingala sila nga nahilom, kay niingon ko niya nga, sir, kanus-a bagog ko kanus-a kakadungog nako nga gitawag tingag laing pangalan. Ano siya nga, wala man sir. Unsay akong tawag sa imuha? Siya, ako ag yung ngalan sir. Yes.
Ngano man. Di siya nga, ambot lang nimo sir, ngano tawgon po ko nimo sa kungalan. Gingnan ako siya nga, I called you by your name, tungod kay I respect you. And you should do the same sa imuhang peers. Right there and there, dili man siguro na one time or another. Pero every time nga makabungat siya og naa ako dito, iya ding usbon ang ngalan. Nanay safeguards ba nga masuko siya or kuan, pero iyahag yung ginausab, no? And that, I think that is a very good starting point. Amen? Nga kinahanglan makabalog yun that there is something wrong. And you have to correct it properly. Amen? Mga kaigsunan, balik ko na to. Sa simple lang nga pagkaistorya, ang atuang mga pinulungan o atuang mga gipang huna-huna, kinahanglan acceptable siya sa Ginoo. Kung nasi mo huna-huna dautan, pangayo o pasaylo sa Ginoo. Correct your thoughts. Amen? Now, kung sa imuhang baba, you can easily utter things, demeaning words. That's the right time for you to check and to correct. Amen? Balik ko na to, kung naay ubang institution are doing these best practices to address properly a person, atua po sigurong sunon. Amen? Mao na siya no nga makita kag mga professionals. Bisan pag ang ilang kaatubang walay grado, but they really address them properly. Yeah, amen? Dapat makatuon na ta, sir, ma'am. Amen? Kung sa balay pod, kinahanglan mo address ta properly sa itong mga ginikanan. Amen? Balik ko na to, it all starts with proper respect. Amen? I hope and pray natin na sabtan karon. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this very simple lesson, Lord. Telling us, Lord, nga kinahanglan amo ang gwardyahan ang amo ang baba. Kinahanglan, Lord, makaton mi sa insakto nga pinulungan. Kinahanglan, Lord, makabaton ni og proper respect ngadto sa tanang tawo. We all know, Lord, it is acceptable unto you. And Lord, we are praying, Lord, just like King David, gipangayo niya sa imuha, nga kung unsay naa sa iyang huna-huna o kasing-kasing, kung naay unsay mga gipanglitok niya, it is also acceptable unto you. Lord, wala may laing tinguha, Lord, kundi mag-glorify ka namo sa amo ang kinabuhi. Ma-exercise namo, Lord, ang righteousness nga imuhang ginapanggita ka namo. Help us, Lord, to be right with our words and with our thoughts. Bless each and every one, and as we end this service, this Sunday School, Lord, amo po dusab ginapangamuyo kanimo to bless our fellowship. I-bless, Lord, kung na may pagkaon kang gi-provide alang kanamo nga makadugang kani sa among gihulaman nga kusog o makanorish sa mong lawas. Bless each and every one, O God. In Christ's name we pray and forgive us of our sins. Amen.